Ang galing mo, Ete. Siya na naman. Boss He, siya ang bumili ng lupa. Siya ang bumili. Oo, Jiangga. Jiangli ang pangalan niya. Sabi nila, para makapag-ipon ng pera, 5 trabaho ang ginagawa niya sa isang araw. Nagbenta pa siya ng dugo. Noong nakaraan, 200,000 lang ang meron siya. Ngayon, may 1,000,000 na siya. Hindi ko naman pwedeng bawiin ang benta. Kaya ibinenta ko na. Kaya noong una, 800,000 lang ang hiningi niya sa akin. Hiron gayong nandito ka na, Boss He. Siyempre sa iyo ang lupa. Huwag kang mag-alala. Papalabasin ka una silang gayon. Huwag na. Baguhin ang plano ng proyekto, iwasan ang orphanage, magtayo ng bagong daan. Sige. Kain na, tikman mo kung pareho pa rin ang lasa. Jiangli, anong nangyari sa iyo? Hindi kaya, buntis ka? Hindi, sumasakit lang ang tiyan ko. Hello. Jiangli ba ito? Ito ang Firefly Group. Inaabisahan ka na ikaw ay natanggap sa aming jewelry design department. Mag-report ka sa kumpanya sa makalawa. Talaga? Ang galing. Siyempre, tutu yan. Congratulations. Sige, siguradong darating ako sa tamang oras. Ang galing, Nanay Shen. Natanggap ako sa Firefly Group. Sikat ba talaga ang Firefly Group? Siyempre, ang Firefly Group, maganda ang benefits, malaki ang sahod, maraming komisyon. Para itong paraiso para sa bawat jewelry designer. Siguro nag-isip lang ako ng sobra. Hindi gagawin yon ni Xiaoli. Sa wakas, hindi na ako magtatrabaho sa club. Pagkatapos ng shift ko ngayong gabi, pupunta ako sa manager para mag-resign. Tumigil ka. Humawak ka. Tirahan mo ako ng 2 tira, may gagawin pa ako. Pero hindi ako marunong maglaro. Anong ginagawa mo? Bilisan Montag. Ikaf na. Bakit ganyan ang pinakuha mong bakop, Chuan? 500,000 ang isang tira nito. Si Chuan na yon. Malaking kawalan talaga to. Bilisan Montag. Naku, wala akong matatamaan. Kung matalo ako, paano ko babayaran yon? Mag-concentrate ka. Ang galing. Talagang si Chuan, tu. Isang tira lang, tapos na. Babae, talo ako. 5,000,000, sa'yo na. Hindi ako ang nanalo, kay Chuan mo ibigay ang pera. Gipit na gipit siya sa pera, pero ayaw tanggapin ang perang inalok. Huy, ang lambing ng tawag mo kay Chuan ay. Magkakilala kayo? Tulad niyang mayaman at sosyal, siguradong ayaw niyang makisalamuha sa tulad ko. Di ba? Hindi kami magkakilala. Sinabi niyang hindi kami magkakilala. Kung wala na kayong ibang sasabihin, aalis na muna ako. Ang bilis tumakbo nung babae ay. Sat-sat. Huy! Ang init ng ulo, nagkagusto ka ba? Tama ka.
Paano mapapansin ng boss ang ganyang babae? Ang Firefly group mo, ang daming magaganda, pipili ka na lang. Wag na. Hindi pa tapos. Narinig mo na ba? Pupunta si Boss sa training ng mga bagong empleyado. Oo naman. At sabi nila, Napakagwapo at napaka-sexy ni Boss He. magpapakita talaga ako ngayon para magustuhan ako ni Boss He. Wag ka hanggang manggarap. Ang lalaki tulad ni Boss He, ang mataas ng standards. Siguradong hindi niya papansinin ang tulad mo. HMP. Hoy, tigil na. Dumating na si Boss He. Boss He pala si Chuan. Kamusta, Boss He? Bakit siya nandito? Paano siya nakapasok? Ikaw. Sagutin mo ako ng isang tanong. Bakit biglang nagtatanong si Boss He? Oo nga, nakakatakot. Ano po ang tanong ninyo? 6 na buwan ang nakalipas sa minahan ng Pagan, Myanmar. Nakakuha ng 2 kilong raw jade ayon sa mga eksperto. Ito ay may 80% na kalinisan ng kulay. Imperial na Verdeng Jade na may lilang bulaklak. Bagamat napakaganda ng kulay ng jade na ito. Pero may malubhang depekto ito. Sabihin mo sa akin, paano ididisenyo ang jade na ito? Para maging kapaki-pakinabang ito. Maraming sikat na taga-disenyo ang jade na ito ay hindi nakapagbigay ng perpektong solusyon, Boss He. Bakit niya ito ginamit para subukan ang baguhan? Ang hirap naman. At sa ganitong maikling panahon, paano masasagot iyan? Ang mga bitak ng jade na ito ay manipis sa itaas at makapal sa ibaba at maayos ang pagkakahanay. Maaari tayong sumunod sa direksyon ng mga bitak. Sa itaas ay ukitin natin ito bilang isang nakahigang budha at sa makapal na bahagi sa ibaba. Ukitin natin ito bilang libu-libong lotus, ang posisyon ng lilang bulaklak. Ay eksaktong nasa dibdib ng nakahigang budha na parisukat ang hugis, maaari itong gawin. Bilang aklat ng badha. Sa ganitong paraan, mas mapapanatili ang orihinal na bato. Bigyan ito ng maswerteng kahulugan at halagang sining. Napakalaking pagtaas ng halaga ng jade. Ang galing mo. Mabuti. Ipagpatuloy ang pagsasanay. Si Jiang Li ay pumasa sa opisyal na pagsusulit para makapasok sa info. Tama, pumasok siya bilang top 1. Napakagaling. Bukod pa, Boss He, gusto mo bang bumalik? Para bisitahin si Lola, sabi ng doktor ay ayaw na naman. Niyang sumunod sa paggamot. Ihanda ang sasakyan, pupunta tayo sa ospital. Sige. Hindi naman dapat may regla ako ngayon. Bakit ako nagdurugo? Buntis ka. Ano ang sinasabi mo? Buntis ako, hindi ko kayang buhayin siya kung ipapanganak ko siya. Maghihirap lang siya kasama ko. Hindi ko rin pwedeng hanapin si Bossy. Iisipin ni Bossy na may masamang intensyon ako. Baby, pasensya na, kasalanan ko lahat. Pero ngayon, wala talaga akong kakayahan na panatilihin ka. Doktor, gusto kong magpa-schedule ng abortion. Ayaw mo sa batang ito? Sigurado ka na ba? Wala akong asawa. Isinschedule ko na para sa iyo ang abortion ng 4:00 ng hapon. Magbayad ka muna, tapos magpa-opera ka na. Bakit siya pumunta ulit sa ospital? At sa Obgyn pa. Boss He, Kanina may dumating bang? Babaeng nagangalang Jiang Li.
Meron, sinusulatan ko pa lang siya ng medical record. Ano ang problema niya? Boss He, ano ang relasyon ninyo sa kanya? Siya ay aking kasintahan. Buntis siya, hindi mo alam? Nakpapotyon siyang gayon. Ano? Saan siya pumunta? Hoy Xiaoyu, imbestigahan mo. Kung nasaan talaga si Jiangli. Sige. Ang abortion fee ay 1,800. Pero ngayon, wala akong kahit 1,000. Kung hihintayin ko pa ang susunod na buwan para sa sweldo, tiyak na malalaman ni Nanay Shen. Siguradong madidisappoint siya sa akin. Ano ang dapat kong gawin? Boss He, nalaman na namin ang lokasyon ni Jiangli. Tara na. Sige. Hoy, sabihin ko na sa iyo, ang operasyon ay 380. Abortion lang, walang anesthesia. Lahat ng problema pagkatapos. Hindi kami responsible. Naiintindihan mo ba? Baby. Pasensya na. Bakit hindi sumasagot sa tawag? Bilisan mo pa. Doktor, talaga bang magiging successful ang operasyong ito? Huwag kang mag-alala, mga babaeng tulad mo na nagpapa-abortion ng palihim. Sa isang taon, hindi bababa sa 800 ang nakikita ko. Bitawan ninyo ako, ano ang ginagawa ninyo? Mga babae, darating din sa punto na mararanasan ito. Relax ka lang. Huwag kang mag-alala, ayusin ko ito para sa iyo ng maayos. Doktor, hindi na ako magpapa-abortion. Ayaw ko na sa operasyong ito. Hindi na pwede, huli na, ang iyong sanggol ay na-reserve na. Tulong! Tigil. Bossy. Pasensya na, nahuli ako. Ano ang gusto ninyong gawin? Dalhin sila sa presinto. Natatakot ako. Huwag kang matakot, nandito ako. Uwi na tayo. Bossy. Nasa loob pa ang aking damit pansarili. Nadisimpekta na, isuot mo na. Salamat, Bossy. Bossy, tapos na ako. Ikaw, wala ka bang sasabihin sa akin? Bakit mo hindi sinabi sa akin na buntis ka? Bayad ka na, kaya hindi mo na kailangang panagutan. At saka,
Hindi tayo magkatulad. Ayokong ang anak ko ay ipanganak bilang anak sa labas ng mayaman. Paano magiging anak sa labas ang anak ko? Ipanganak mo siya, pakakasalan kita. Pero, Walang pero. Pakakasalan kita dahil may sakit na si Lola, konti na lang ang oras niya. Ang tanging hiling niya ay mag-asawa ako at magkaanak, at ikaw. Ang pinakamagandang opsyon ko ngayon. pero, ayokong magpakasal. Hirap na hirap ako bago nakapasa sa Firefly Group. Gusto ko rin ng sariling trabaho, ng sariling karera. Kung ikakasal ako sa iyo, kailangan kong magpahinga lang, ayokong umasa sa iba. Parang ibon sa hawla. Mukha ba akong nag-aalaga ng ibon sa hawla? Magpakasal tayo sa kasunduan hanggang sa ipanganak ang bata. Pwede kang magtrabaho pagka isang taong gulang na ang bata. Bibigyan kita ng 1 bilyon at ikaw ay malaya na. 1 bilyon. Siyempre, dahil sa ilang dahilan. Hindi mo na pwedeng ilabas ang ating kasal. Tinatanggap mo ba ang kondisyong ito? 1 bilyon kung meron akong ganoong kalaking pera. Mapapaganda ko ang buhay ko ni Mama Shen. At ng mga kapatid ko. Pati ang anak ko, mabubuhay siya sa mundong ito. Payag ako. CJ. Pumunta muna tayo sa munisipyo tapos bisitahin natin si Lola. Lola, magandang balita. Tumawag ang apo mo. Sasama raw niya ang asawa niya para makita ka, at buntis pa ang asawa niya. Tutu. Ay naku, kailangan nating maghanda ng mabuti, tama. Halika. Kumusta po, young master? Kumusta po, young mistress? Bossy family, ang laki ng paghahanda. Lola, dinala ko si Xiaoli para bisitahin kayo. Tawagin mo na si Lola. Kumusta po, Lola? Mabuti. Ang ganda, noong una kitang makita, agad kitang nagustuhan. Ikaw, dapat mong alagaan ng mabuti si Xiaoli. Kapag nalaman kong inapi mo siya, hindi kita patatawarin. Huwag kayong mag-alala, Lola. Aalagaan ko ng mabuti si Xiaoli. Dalhin ang mga bagay. Pasok. Ito ang handog ni Lola sa iyo. Hindi masyadong marami. Ito ay maliit lamang na tanda ng pagmamahal. Hindi pa ito marami? Tanggapin mo na, ito ay regalo ni Lola. Kung ganon ang sabi ng boss, tatanggapin ko muna ito. Ibabalik ko na lang mamaya, salamat Lola. Ayos, ganong ang tama. Kunin Montag. Ang pulserang ito ay pamana ng pamilya He, para sa mga babaeng He. Ipinapasa sa bawat henerasyon. Ngayon, ito ay para sa iyo, sa hinaharap. Ikaw at si Achuan, dapat mabuhay ng masaya. Kapag may oras, bisitahin mo ako palagi. Ang bait ni Lola, para siyang nanay ni Shen. Lola, pupuntahan kita. Palagi para samahan ka. Napakaganda nito. Xiaoli, ang pinakamahalaga ngayon, ay ang pagpapagaling mo. Maaga na ang oras. Sabihin mo kay Achuan na dalhin ka na pahinga, ha? Sige Lola, maaga rin kayong matulog. Tara na. Boss He, ang mga bagay na iyon. Ibabalik ko sa iyo pag uwi ko. Pat ito, Itago mo na, gusto ka ni Lola, bisitahin mo siya palagi. Ang mga bagay na ito ay para sa iyo na. Bayad sa hirap mo. Sige, maaga na, matulog na tayo.
Paano ba ito matutulog? Nako, nahihirapan na naman ako sa ibang kama, hindi ako makatulog. Hanggang kailan ka pa mag-inarte bago matulog? Pasensya na, hindi ko talaga sinasadya ako. Medyo nahihirapan akong makatulog sa ibang kama, kahit anong gawin ko. Ano ba talaga ang gusto mo? Noong hindi ako makatulog dati. Kwentuhan ako ni Mama Shen. Lalo na yung mga kwento tungkol sa maliit na dinosaur. Pagkatapos kong makinig, nakakatulog na ako. Baka kung kwentuhan mo ako, makatulog na ako. Pasensya na, Boss He, subukan kong matulog ulit. Baka hindi na kita maistorbo. Gurong-guro, yung maliit na dinosaur sa kama, nag-ikot-ikot. At nabaliktad. Yung tiyan niya, nagugurong-guro ng walang tigil. Kaya hindi siya makatulog. Sumigaw siya, tumigil ka na. Medyo nagalit yung maliit na dinosaur at hinampas ang tiyan niya. Boss He, balikan natin si Lola. Pagkaraan ng ilang araw. Sana naman sa susunod, hindi ka na mahirapan sa ibang kama. Susubukan ko. Para sa'yo, Ang ganda. Pero sobrang mahal nito, hindi ko ito matatanggap. pinasaya mo si Lola, ito ang regalo para sa'yo. Halika, suotin mo. Ang Esmeralda ay nakakatulong sa pagtulog, bagay ito sa'yo. Yung maliit na dinosaur sa kama, nag-ikot-ikot, nagbaligtad. Yung tiyan niya, nagugurong-guro ng walang tigil. Boss He, parang hindi ka naman. Ganon ka strikto tulad ng itsura mo. Para tumigil tayo sa tabi. Ano ba? Hindi ba secret marriage tayo? Malapit na tayo sa opisina. Ako na lang ang aakyat, baka may makakita at magkamali ng akala. Boss He, mauna na ako. Alam Montag, BA? Hindi pwede, Toto Bea. Ano ba pinag-usapan ninyo? Ay, Jiangli, halika. May malaking balita. Nag-official announcement na sina Kitchen at Max Xiaoyu. Ang lakas ng loob mo, pero halos ganyan na nga. Huwag kang magpatali-talikod, sabihin mo na. Ayon sa reliable source, kahapon kinasal ang boss natin. Dibya, sabi ko na, sino ba ang hindi mabibigla? Sa balitang ito, si Boss He Yun E. Ang number 1 golden bachelor sa buong lungsod, ang babaeng makukuha sa kanya, ay siguradong isang napakagandang dilag. Hindi naman siguro ganoon. Jiangli, itong bracelet na ito. Bakit nasa iyo? Ano naman ang problema sa bracelet? Huwag kang makunwari, itong bracelet na ito ay noong nakaraang buwan. Pangunahing item sa auction ng Sotheby's, naabot ang presyo ng $3 milyong. Ito talaga ang bracelet na yon. Sino ang nagbid nito? Si Boss He. Jiangli. Ang bracelet na binili, bakit nasa iyo? Mali ang tingin ninyo, paano ito pwedeng? Ang bracelet na binili ni Boss He, huwag kayong magbiro. Ito talaga, Jiangli, hindi ka ba? Ang asawa ng presidente. Ayos ah. Ako, paano pwedeng maging asawa ni Boss He? Ang bracelet na ito ay, ginawa ko mismo, bumili ako ng cultured gems. At ginaya ko lang. Mukhang tunay, di ba? Naloko ko kayong lahat. Ano ba ang pinagsasasabi ninyo? Jiangli, paano pwedeng maging asawa ng presidente?
Paano pwedeng mangyari? Sino ba talaga ang asawa ng presidente? Madaling hulaan, si Boss He ay hindi malapit sa babae. Sa mga nakaraang taon, isang babae lang, ibig mong sabihin. Sie Lin Siwai, siempre. Siwaye. Siya ang childhood friend ni Boss He. At si Zai Weiji, siya ay isang genius sa jewelry design. 20 taong gulang pa lang ay nanalo na ng British Goldsmith Award. 24 na taong gulang ay nanalo na ng Italian Design Award Grand Slam. At ang pinakamahalaga, si Zai Weiji ngayon. Ay nasa Firefly Group. Juan. Bumalik na ako. Zaway, kailan ka bumalik? 2 oras lang ang nakalipas mula nang lumapag ang eroplano. Kamusta? Paglapag ko ng eroplano, dumiretso na ako dito para mag-report. Ang lead designer ng Firefly Design Department, karapat-dapat ba ako? Siyempre, welcome aboard. Okay, empleyado mo na ako ngayon. Boss, ano ang utos? Ang bagong koleksyon ng spring ipapasa ko sa'yo. Walang problema, sa loob ng 1 linggo, sigurado akong bibigyan kita ng Kasya siyang sagot. Nga pala. May irerekomenda ako sa'yo, bagaman siya ay isang intern pa lang. Pero ang kanyang design concept ay talagang natatangi. Sa tingin ko, pwede kayong mag-usap. Wow, Boss He, ganito ka magpuri sa isang designer. Unang beses ko, tumakita. Jiang Li. May ganito palang ta? Hindi mo alam? Jiang Li, alam Montag ba? Ngayon ko lang nalaman. Ano ng pinag-usapan ninyo, Ate Siwai? Siya, si Lin Siwai. Ang childhood friend ni Boss He. Ikaw si Jiang Li, DIBA? Sumama ka sa akin. Inirekomenda ka ni Akiwan sa akin para maging assistant ko. Pero, gusto ko lang sabihin sa'yo, dapat alam mo kung sino ka. Huwag kang mangarap ng hindi para sa'yo. Gets mo? Kumusta, Xiaoli? Anong sinabi sa'yo ng asawa ng presidente? Pinapunta niya akong maging assistant niya. Assistant ng asawa ng presidente. Ang swerte Montag naman. Talaga bang swerte to? Sige, trabaho na tayo. Baka mahuli tayong nagchichikahan. Baka mapagalitan pa tayo. Hindi na to importante. Trabaho lang to. Susundin ko lang kung ano nang sabihin ng boss. Naku, pumunta siya sa Firefly. Sino? Kaninang umaga, pumunta si Lin Siwai sa Firefly, DIBA? Ano na nangyari sa kanya? May kilala siyang napakagaling na upperclassman, yung nag-cause ng sensation. Sa buong UK na tech prodigy. Kanina lang, pumunta siya sa Firefly. Tara, samahan Montag ako. Ang pogi niya, halika. Nakita Montag? Siya yon. Si Chen. Kilala mo siya. Hindi, balik na tayo sa trabaho. Hui, Xiaoli.
Ikaf nga talaga. Huy. Xiaoli. Ang tagal nating hindi nagkita. Balik na tayo sa trabaho. Xiaoli. 3 taon na tayong hindi nakita. Huwag kang ganyan. Jiangli, dahil magkakilala kayo, Mag-usap muna kayo, uwi na muna ako. tandaan mong samantalahin ang pagkakataon. Hi, Zhanglu. Xiaoli, libre kita ng pagkain. Maami akong gustong sabihin sa'yo. Wala akong gustong sabihin sa'yo. Xiaoli, alam kong galit ka pa. Pero may sarili rin akong dahilan. Dahilan? 3 taon tayong magkasama. Noong bagong pasok sa kolehiyo, nagloko ka na agad. Sumama ka sa kanya para mag-aral sa ibang bansa. Ngayon, bumalik ka at sinasabing may dahilan ka. Xiaoli, magkasama tayong lumaki sa orphanage. Sawa na ako sa hirap, wala akong nararamdaman sa kanya. Ginamit ko lang siya para makapunta sa ibang bansa. Yun lang. Sa mga taong ito, ikaw lang ang iniisip ko, ikaw lang ang mahal ko. Xiaoli. Ngayon, mayroon na ako ng lahat, maibibigay ko sa'yo. Ang lahat ng gusto mo. Bitawan mo ako. Xiaoli. Magsimula tayo ulit. Sabing bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Boss He. Anong ginagawa ninyo? Wala kaming ginagawa, kami lang ay. Nagmamahalan lang. Senior, kahit na magsyota kayo ni Jiangli, hindi dapat kayo nagmamahalan sa opisina. Kung makita ni Ahyuan, hindi maganda. Hindi ganyan, pwede kong ipaliwanag. Sige, Xiaoli. Ako na ang magpapaliwanag. Boss He, pasensya na, kanina ay ako. Ang nag-init, magpapakilala ako. Ako si Xiechan. Achuan, ito ang taong sinasabi ko sa'yo. Ang senior ko sa kolehiyo, si Xiachen. Ang inventor ng a drive-in cutting algorithm. Huwag na tayong dito magtayo. Nagpa-reserve ako ng golf course malapit sa opisina. Pwede ba tayong maglaro habang nag-uusap? Pwede. Nakakatakot, nag-golf sila. Wala na akong dapat gawin, di ba? Sumama ka rin. Nakakailang talaga. Sige na, isipin na lang natin na libreng outing galing sa boss. Jiangli, marunong ka bang mag-golf? Unang beses. Di wag mo na pilitin. Tulungan mo na lang kami magpulot ng bola. Hindi kailangang magpulot kung hindi marunong, matuto ka. Turuan kita. Hawakan ang club gamit ang 2 kamay, gamitin ang lakas ng balikat para iswing. Mag-focus. Handa ka na ba? 3, 2. Pasok. Sabi ko sa'yo, ang galing mo. Isang turo lang, alam mo na agad. Ang responsible talaga ni boss, sa mga empleyado niya. Personal pa niyang tinuturuan mag-golf. Dapat lang. Achuan, empleyado rin ako mo. Turuan montag rin ako. Marunong ka na, hindi na kailangang turuan. Sige, kung ayaw mo akong turuan, maglaro ka na lang mag-isa. Jiangli, uminom tayo. Special cocktail dito sa golf course. Ang sarap talaga. Hindi siya pwedeng uminom, may regla siya ngayon. Wala akong regla ngayon at saka. Hindi ba? Dati every month, ganitong oras talaga. Talagang wala akong regla ngayon. Senior, pwedeng ma-delay o ma-move ang regla ng babae.
Ang lalaki mo naman. Pasensya na, nag-alala lang kasi ako. Ang close ninyo Zenyo. Kailan mo ba kami imbitahan sa kasal ninyo? Para SAM Gaswitz? Ate Zaiwei, hindi talaga kami ganun ang relasyon. Hindi kami magkasama ngayon, pero dati kaming magkasintahan. Xiao Li ang first love ko. Childhood sweethearts kami. Childhood sweethearts. Boss he, hindi talaga ganun. Tapos na ang lahat sa amin. Walang tapos, Xiao Li. Sabi ko sayo. Ikaw lang ang pakakasalan ko sa buhay na ito. Bossye, di na ako maglalaro. Juan. Uuwi na rin ako. Hey! Naku, siguradong iniisip ni Bossy ngayon. Na ginagamit ko ang pera niya tapos. Nakikipag-flirt ako sa ibang lalaki. Hay naku! Paano ko ba siya i-explain to? Bossy. Pumunta ka sa opisina ko. Sige, pupunta na ako ngayon. Hay! Bossy. Pasok. Ano ang relasyon mo kay Xijen? Ex-boyfriend ko siya, pero 3 taon na ang nakalipas. Ay hiwalay na kami. Wala na kaming anumang koneksyon ngayon. Yung 3 taon. Hinahalikan ka ba niya dito? Dito. Wala dito, pisngi lang noong bata pa kami. Ako lang ang may-ari sa'yo. Simula ngayon, bawal kang makipag-ugnayan sa ibang lalaki. Kahit konti, hindi pwede. Naiintindihan mo? Bossy. Anak, Alam ko ang limitasyon ko. Bakit ang babaeng ito kayang-kaya? Baguhin ang nararamdaman ko. bossy. Ayoko na talaga. Ayoko na sa ano. Kasi yung... Sige, di na kita bibiruin. Ipasok mo ang tanghalian. Madam, ito po ang nutritious lunch ninyo. Bossy, narinig ko na hindi kayo nakakain na maayos kanina tanghali. Kaya pinaprepare niya ito para sa inyo. Salamat, bossy. Pagkatapos kumain, bumalik ka sa trabaho. Susunduin kita mamaya. CJ. It's Zaiwi. Yun ay marka ng halik. Jiang Li. Hinayang mo, nilalapitan mo si Achuan. Maghintay ka lang. Sa
Sa susunod na buwan, dadalaw ang presidente ng Sealand para sa state visit. Isang karangalan na kami sa Firefly. Ang napili para magdisenyo ng state gift para sa bisita. Gumawa ka ng draft proposal, bukas ipasa mo sa akin. Ate Zyway, napaka-importante ng proyektong ito. Ayon sa company policy, supervisors at lead designers lang ang pwedeng humawak. Intern pa lang ako ngayon. Ano naman kung intern? Noong intern ako na ang nag-handle ng haute couture para sa Emerge Group. Jiang Li. Binibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Tatanggi ka ba sa akin? Sisikapin kong matapos ito. Sige. Hintayin ko ang pagganap mo. Hala, pagdating ng asawa ng presidente. Parang impyerno ang hirap. Jiang Li, baka pwede mong sabihin sa supervisor. Para tulungan kanyang makiusap. Hindi na, okay lang, kaya ko ito. Kahit gaano kahirap, gagawin ko ito. Hindi ako papahiya kay Lin Zyway. Bakit hindi ka pa umuwi? Alam mo ba kung anong oras na? Enan, Alas 10 na ng gabi. Boss he, naabala ko ang oras mo. Sa susunod, ako na lang ang uwi. ito na ang huli. Tara na, uwi na tayo. Ang Firefly ay hindi kampo, hindi mo kailangang magpakamatay. Gusto ko lang gawin ng maayos ang trabaho ko. Bossy. Sister Zyway ay hiniling sa akin na disenyo. Napaunang disenyo para sa regalong pambansa, hindi ko pa ito nagagawa. Napakataas na antas ng disenyo. Pwede mo ba akong tulungan? Ikaw ang magdidisenyo ng regalong pambansa. Ito ay isang napakabihirang pagkakataon. Dapat mong samantalahin ito ng mabuti. Sasabihin ko sa iyo, ang pagdidisenyo ng regalong pambansa, dalawa ang pinakamahalaga. Una, dapat ipakita ang ating pambansang katangian. Pangalawa, dapat sumunod sa diplomasya. Halimbawa, ang kultura, relihiyon, paniniwala ng kabilang panig. Kasama na rin ang personal na kagustuhan ng kanilang leader. Halimbawa ito, kahit na ang Serbanya ay isang kanluraning bansa. Pero ang presidente nila, mahilig sa ating tradisyonal na kultura. At marami siyang koleksyon ng mga sining na pambansa. Kaya dapat gamitin mo ang mga elemento ng pambansang sining sa iyong disenyo. Ang dami mong alam, Bossy. Hindi nga katakataka na nagtayo ka ng imperyo ng Firefly. Ano ang tinitingnan mo? Wala. Tingnan mo kung gusto mo, legal naman. Alaynan. Naintindihan mo ba ang sinabi ko kanina? Naintindihan ko. Sabihin mo sa akin ang iyong ideya. Ganito ang naisip ko, sa ating sinaunang kultura, may konsepto ng swerte. Dahil mahilig ang presidente ng Serbanya sa ating sinaunang kultura, baka pwedeng maging tema natin ang swerte. Halimbawa, ang kiling ay simbolo ng swerte mula pa noong unang panahon. Noon ang mga sinaunang tao, siya ay may mabuting puso at karunungan, isang tanda ng isang mabuting hari. Simbolo ng katapatan at kaliwanagan. Kung gagawin nating tema ang kilin, hindi lang natin maipapakita ang ating tradisyonal na kultura. Bagkus ay akma rin sa katayuan ng Pangulo ng Sealand. Bossy. Ano sa palagay mo ang ideya ko? Maganda. Mukhang may pag-asa ka. Nga pala, gusto ko lang ipaalala sa iyo, ayaw na ayaw ko sa disenyong Europeo at Amerikano. Kaya alam mo na ang dapat gawin, di ba? Naiintindihan.
Gising ka na. Nasaan ako? Nalilito ka na sa pagtulog. Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Nadadalhin kita sa aking sariling bahay mamayang gabi. Kailan ako nakatulog? Hindi ko na maalala. Normal lang na makatulog. Buntis ka ngayon. Maraming progesterone at estrogen ang naglalabas sa katawan mo. Kaya madali kang antukin at mapagod. Pero maganda ito. Ibig sabihin malusog ang paglaki ng ating anak. Boss he, paano mo nalaman ang tungkol sa pagbubuntis? Na marami kang alam? Natutunan ko lang din ito. Unang beses ko kasing maging ama. Kaya kailangan kong mag-aral ng maaga. Ako rin, gusto kong matuto. 36 paraan ng pakikipaglaban sa gabi, manual ng pagkahulog ng isang kabataang ina. Boss he, ganito ba ang mga librong gusto mong basahin? Hindi ito ang iniisip mo. Ito ay isang normal na gabay sa pagbubuntis. Totoo nga. Pero ngayon, may mga negosyante na gumagawa ng mga makukulay na pangalan para lang mabenta. Hindi pa tayo nakakain ng hapunan. Gutom ka na ba? Medyo. Papaglutuin kita ng chef. Teka, huli na ngayon. Hindi kaya mahirap para sa kanila? Hindi maganda. Ako na lang ang magluluto. Anong mahirap? Ikaw ang babaeng may-ari ng bahay na ito. Dapat lang na paglingkuran ka nila. Sige, humiga ka muna. Ang sarap tingnan ng lahat. Tikman mo na. Tingnan natin kung gusto mo. Kung hindi, pwede nating ulitin. Masarap. Kung masarap, kain ka pa. Hindi ko inakala na si Boss He, na sobrang seryoso sa opisina, ay may ganitong malambing na side. Nga pala Boss He, ang disenyo ng regalo para sa estado. Sobrang urgent ba? Biglaan kasi ang pagbisitang ito. Kaya napakaliit ng oras para sa paggawa at disenyo. Kaya inaasahan kong makakapagsumit ka bago mag-negatibo 5 West bukas. Maaari bang matiyak ang disenyo at isumite para sa pagsusuri sa itaas? Kamusta? Ang sinabi ko sa iyo noong nakaraan, mayroon pa bang? Hindi maintindihan. Naiintindihan ko na lahat, huwag kang mag-alala Boss He. Sa patnubay mo bilang isang dalubhasa, tiyak na magbibigay ako ng isang resulta na magiging kasiya siya sa iyo. At si Lindsay Wei, gagawin ko rin siyang magbago ng tingin sa akin. Zaiwi. Ito ang paunang disenyo ko para sa pambansang regalo, pakitingnan mo. Ikaw mismo ang gumawa nito. Zaiwi. Ano ba ang ibig mong sabihin? Jiang Li, itong basura mong disenyo. Paano mo nagawang ipakita sa harap ko? Ate Zaiwei, paano mo nasabing ganyan? Bukod pa riyan. Hindi mo naman talaga tinignan ng maayos ang disenyo ko. Disenyo. Itong basura mong ito, disenyo pa ang tawag, ano ba itong kilin? At mga ulap ng kasaganaan, mga bagay na luma at geologs, sino ang magkakagusto? Tulad ng sining ng Europa, iyon ang nararapat sa mga taong may mataas na katayuan. Ito ang tradisyonal na kultura natin, bakit luma at geologs? Bakit hindi nararapat at saka ang disenyo ng Europa? Ay kanila ring sariling tradisyon. Jiang Li. Ito ang dahilan kung bakit isa ka lang intern at ako. Ang lead designer, sa kalaman mo, habang buhay kang. Hindi abot sa antas ko. Zaiwi. Aminado ako na may agwat tayo. Ngunit sa disenyo ng pambansang regalong ito, hindi ako sang-ayon sa pananaw mo. Ang presidente ng Serbia ay mahilig sa tradisyonal na kultura natin. Ayaw niya sa disenyo ng Europa. Tama na, naniniwala ka pa sa mga kalokohan sa internet. Kaya pala basura lang ang nagagawa mong disenyo. Buti na lang at alam kong hindi ka maasahan, kaya ako na ang gumawa. Tulad mong tamad na palaging naghahanap ng shortcut. Umalis ka na lang sa Yinghu. Ngayon mo lang naramdaman ang kahihiyan. Karapat dapat lang sa iyo ito, bunga ng pagiging landi mo kay Achuan. Simula pa lang ng proyekto, nagdisenyo na ako. Magugustuhan ni Achuan ang disenyong ito. Ipapaalam ko sa kanya kung anong klaseng babae
Ang karapat-dapat na tumayo sa tabi niya. Boss He, ito ang disenyo ko. Tingnan mo ito. Ito ang iyong disenyo. Ito ay aking sariling gawa, ang disenyo. Basura. Achuan, paano mo nasabi yan? Ito ay aking maingat na dinisenyong plano. Ginamit ang pinakasikat na estilo ng disenyo sa Europa ngayon. Sinabi ng aking guro, ito ang pinakamagandang nakita niya. Plano para sa regalo. Paulit-ulit mong sinasabi ang Europa at estilo nito. Alam mo ba ang gusto ng kliyente? Ano ba? Ang presidente ng Sealand, isang high-end na kliyente, siguradong gusto. Ang disenyong European. Mali, ang gusto ng presidente ng Sealand ay ang tradisyonal na kultura ng ating bansa. Ang pinakaayaw niya ay ang disenyong European. Ikaw ay isang taga-disenyo, hindi mo man lang ginawa ang pinakapayak na pagsasaliksik sa kliyente. Hindi mo ba ginagawa? May kinikilingan ka, sarili mo lang ang nasusunod. Paano ka karapat dapat maging isang taga-disenyo? Achuan, pasensya na. Babalikan ko at magdidisenyo ulit ako. Kung matagal ka nang nasa ibang bansa, nakalimutan mo na ang tradisyonal na kultura ng ating bansa. Maaari kang humingi ng tulong sa intern na si Jiang Li, hayaan mo siyang turuan ka ng mabuti. Tuloy ang meeting. Sinabi ni Bossy. Kailangan isumite ang plano bago mag-negatibo 5, 0-0 para makakuha ng mas maraming oras ang kumpanya. Para sa paggawa. Marami akong natutunan kay Bossy. Hindi ako dapat sumuko. 8 Zaiwi. Sana ay pag-isipan mo ulit ang aking plano. Ang presidente ng Sealand ay talagang mahilig sa mga elementong Chinese. Ayaw ng oras. Jiang Li, binibigyan kita ng mukha, hindi ba? Ate Zaiwei, huwag kang magkamali, ako ay. Ano, Bea? Nandito ka lang para pagtawanan ako. Jiang Li, sasabihin ko sa iyo, hanggat nandito ako. Hindi ka asenso, umalis ka. Bossy. Xiaoli, ano ang nangyari sa iyo? Halika. Okay lang. Nasugatan ang kamay mo ng ganyan? Sinasabi mo pang okay lang. Dadalhin kita sa ospital. Ibaba mo ako. Si Chen, ano ba ang gusto mong gawin? Ano ba ang magagawa ko sa iyo? Xiaoli. Nagkamali ako, pero totoong nagmamalasakit ako sa iyo. Gusto kitang bayaran. Pwede bang huwag mo akong tanggihan? Si Chen, sino ang nangangailangan ng iyong pagmamalasakit? At ngayon, wala kang karapatan. Sa hinaharap, lumayo ka sa akin, baka magtaka ang asawa ko. Azava, Jiang Li, ikakasal ka na. Ikakasal na ako. Kaya sa hinaharap, lumayo ka sa akin. Nag-asawa na pala siya. Buti na lang at hindi na nagpatuloy si Xichen, pero kanina. Si Chen ay yumakap sa akin sa harap ng conference room. Sana hindi nakita ni Bossy. Boss He. Nakita ko lahat. Kanina, yumakap sa'yo si Xichen. Ano ang ginawa niyo? Bossy, hindi iyon ang iniisip mo. Pakinggan mo ako, kanina ay nasaktan ako. Gusto niya akong dalhin sa ospital, pero tinanggihan ko na. Grabe ang sugat mo. Maniwala ka sa akin, totoo ang sinasabi ko. Sumama ka sa opisina, lalagyan kita ng gamot. Nag-aalala pala siya sa akin, hindi siya galit. Sige, dahan-dahan lang. Ang lambing ni Bossy. Mamaya, lalagyan kita ulit ng gamot, ingatan mo ito. Huwag mong basain ang sugat. Ano ba? Wala.
Mag-ingat ka sa hinaharap dahil ngayon. Hindi ka na nag-iisa. Gusto mo bang bigyan kita ng bodyguard? Bodyguard. Hindi na. Ang ihi naman nito. Sige, susundin kita. Nga pala, kanina sa conference room, ano ang ginawa mo? Kanina, pumunta ako sa conference room. Nasa sahig pa ang proposal ko. Heto, kinuha ko na para sa'yo. Nasaan? Bossy, Ano ang plano mo para sa proyektong ito? Hindi pasado ang disenyo ni Lindsay Wei. Pinagawa ko ulit siya. hindi pasado. Masasabi kong walang kwenta, puro dayuhan ang gusto. Hindi kasing ganda ng disenyo mo. Hindi kasing ganda ng disenyo ko. Si Bossy, seryoso ka bang sinabi mo iyan kay Ate Zaiwei? Siyempre, sinabi ko pa nga na dapat siya ang matuto sa'yo. Kaya pala galit na galit si Ate Zaiwei noon. Bossy at Zaiwei. Siya ang lead designer ko, tapos sasabihin mong mas maganda ang design ko kaysa sa kanya. Pinapunta mo pa siya sa akin para magtanong, talagang inilagay mo ako sa alanganin. Kung mas maganda ang design mo, siyempre dapat siya ang matuto sa'yo. Kung hindi niya kaya yon, paano siya magiging karapat-dapat na lead designer ng Inho? Ang pinakapayapang ekspresyon, pero ang pinakamasakit na salita. Talagang kapitalista ka. Ano, Tong Chinese Elements, ang hiyap naman. Kasalanan to ni Jiang Li, hindi ko alam kung ano ang. Para maniwala si Akyuan sa kanya. Sige na. Kung gusto ni Akyuan, magdadagdag na lang ako ng konting Chinese elements. Walang paghahambing. Walang masasaktan. Ipaparamdam ka o kay Ahyuan. Na ang European art. Ang pinakasosyal. Achuan, ito yung bago kong ginawa. Nag-overtime pa ako. Tingnan Montag. Achuan, may problema ba? May hindi ka ba nagustuhan? Pinapunta kita kay Jiang Li para magtanong, pumunta ka ba? Achuan, nagbibiro ka ba? Ako ang lead designer. Tapos papapuntahin mo ako sa isang intern. Ano naman kung intern? Mas maganda ang design niya kaysa sa'yo. Achuan. Mukhang nawawala ka na sa sarili mo. Puro Chinese elements ang sinasabi mo. Ang cheap at low class, hindi bagay sa mataas na lipunan. Huwag mo nang ituloy ang project na to. Ipapasa ko na ito kay Jiang Li. Ano? Papalitan mo ako ng isang intern. Pwede ka nang lumabas. He Yun Chuan. Maxizizi ka. Ano? Ako ang mag-handle ng National Gift Project. Siyempre, bagay na bagay ka sa project na to, kaya ikaw ang dapat. Pero wala akong masyadong experience at napaka-importanting project ito. At urgent pa, paano kung... Nandito naman ako, ano nang kinakatakot mo? Magtiwala ka sa sarili mo, naniniwala ako sa'yo. Hindi ko inakalang ganito kalaki ang tiwala sa akin ni Bossy. Salamat sa opportunity na to. Hindi kita bibigyan. Pupunta ako ngayon para tingnan ang mga datos. Samahan kita. Kung ganito lang lagi ang buhay, siguro masaya rin. Ang tema ng aking disenyo para sa pambansang regalo ay tinatawag na kilin na sumasayaw sa ulap. Ginamit ang jade bilang material, kasama ang kilin at masayang ulap. Bilang pangunahing elemento ng disenyo, ipinapakita nito ang tradisyonal na kultura ng ating bansa. Gustong-gusto ito ng Pangulo ng Silan. Ang tradisyonal na kultura ng ating bansa. At ang kilin ay palaging simbolo ng swerte sa ating bansa. Ito na ang aking buong disenyo, sana ay maaprubahan ng mga pinuno.
Decision. Bakit walang reaction? Hindi kaya maganda ang disenyo ko? Gustong-gusto ko ang disenyo mo. Maganda, sa tingin ko ang disenyo ni Xiao Jiang ay napakagaling. Nga pala, mayroon tayong isang espesyal na jade sa bodega, papadala ko agad. Darating ito sa Makalawa. Perpektong disenyo at dekalidad na jade, siguradong makakapagbigay tayo ng perpektong resulta. Pagdating ng Jade, agad na simulan ang pag-ukit. Isang linggo na lang bago ang paghahatid ng pambansang regalo. Magtulungan tayo. Kung wala nang ibang usapan, tapos na ang meeting. Ang galing. Jiang Li, akala Montag talaga matatalo Montag ako? Panaginip lang yan. Oy, tulungan mo ako sa isang bagay. Darating na ang Jade ngayon, excited na ako makita ang aking obra. Oy? Ano? Bossy? Na-aksidente ang convoy na nagdadala ng Jade. Kasama ang espesyal na Jade, lahat ng bato ay nasira. Ano? Bumalik sa opisina, tawagin ang lahat, meeting. Siege. Lima na lang araw bago ang paghahatid ng pambansang regalo. May problema sa Jade, mag-isip tayo ng solusyon. Tignan natin kung mayroong paraan. May ilang reserbang Jade sa bodega. Hindi pwede, pangalawang klase lang ang mga yon. Hindi pwedeng gamitin para sa pambansang regalo. Pero, kung hihingi tayo ng espesyal na Jade, hindi abot sa oras. Kung maantala ang paghahatid, sino ang sasagot? Hindi natin kaya ang responsibilidad. Baka pwedeng purong ginto na lang? Purong ginto. Parang kulang pa rin, hindi bagay sa isang presidente. Sa kanyang katayuan. Pero wala tayong espesyal na Jade ngayon. Meron na. Bossy, may mungkahi ako. Sabihin mo. Ang kumpanya natin, dati meron ito. Ang pinakamagandang Jade mula sa Myanmar. Kahit may mga bitak ito, pero tingnan ninyo. Ang malalalim na guhit dito, perfect para sa pag-ukit ng masayang ulap. Ang mga maliliit na guhit sa ibaba, pwedeng gawing balahibo ng kilin. Sakto talaga, pati yung lugar ng lilang bulaklak. Pwedeng gawing mga mata ng kilin. Pero, saan ka nakakita ng ulap sa taas? Kilin sa ibaba? Ganito na lang. Sayang, kung wala lang yung mga bitak, ang ganda ng kalidad ng jade na ito. Pwede itong mapabilang sa top 1-0 sa mundo. Pwedeng gawing state gift. Bossy, sundin natin ang mungkahi ni Xiao Jiang. Solusyon na ito. Sige, Jiang Li. Magsumite ka agad ng bagong design, lahat ng departamento. Opo, Bossy. Kamakailan, dumating na sa ating bansa si Pangulong Amanci ng Silan. Para sa state visit, binigyan ng ating leader si Pangulong Amanci Nang maingat na ginawang state gift, ang kilin na sumasakay sa ulap. Ang kilin, simbolo ng tradisyonal na kultura natin, sumisimbolo sa karunungan, kapayapaan at kabutihan. Ang state gift na may temang kilin at masayang ulap ay nagpapakita ng ganda ng ating tradisyonal na kultura at nagpapahayag ng ating hangarin para sa kapayapaan. At pakikipagtulungan sa ibang bansa. Ang ganda na ipadala na ang state gift. Ang misyon ng Yingho Group ay matagumpay na natapos. At lubos na nasiyahan ang mga nasa itaas sa susunod na 10 taon. Ang kumpanya natin ang magiging responsable, kaya tumaas ang stock price ng 30%. Kaya, ang aking bayani, ano ang gusto mong reward? Kahit ano. Siyempre, sinabi ko na, ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Eddie. Gusto kong pakinggan ulit. Ang kwento ng maliliit na dinosaur na nag-gurgle. Nagkakaproblema ka na naman ba sa pagtulog? Gamutin kita. Ang state gift na kilin na sumasakay sa ulap ay tumanggap ng mataas na papuri. Mula sa loob at labas ng bansa, ang pinakamagandang state gift sa nakalipas na 20 taon. Ayon sa ating mga kababayan, habang lumalakas ang ating bansa, ang ating tradisyonal na kultura ay muling magliliwanag. Sa entablado ng sining sa buong mundo. Jiang Li, ang cute-cute mo. Kung hindi kita palisin sa Yingho, hindi ako Lin.
Lumabas na ako. Jiang Li, biglaan akong magta-travel. Inayos ko na ang bagong driver para sunduin ka. Nakita ko na siya. Madam, sakay na po. Jiang Li, alam kong hindi ka pwedeng. Isang sugar daddy lang, pagdating ng panahon, kapag alam na ng buong kumpanya. Ang totoong mukha mo, tingnan natin kung paano ka. Makakapagtrabaho pa sa kumpanya. Hui, saan ka bumangga? Bulak KBA? Oy, hindi ba't ito ang sikat na sikat sa ating kumpanya? Kilala mo ako. Sino ang hindi ka kilala? Sabi ko na nga ba, isang maliit na intern lang. Ang makakapag-handle ng National Gift Design, may backer pala. Si Bossy ba ang pinag-uusapan nila? Baka nahalata na ang bagay na yon. Huwag kayong magsalita ng paikot-ikot, anong backer? Si Jiang Li ay sa sarili niyang kakayahan. Matigas pa rin ang ulo, anong kakayahan? Kakayahan bang umangat sa tulong ng matandang lalaki? Anong matandang lalaki? Yung sugar daddy mo, puntahan mo sa forum. At basahin mo, ngayon pinakasikat sa kumpanya. Ang video mo, huwag na nating pag-usapan pa, para siyang ang baho ng amoy. Maagang maaga pa lang, may nakasalamuhan na akong kaakit-akit, malas. Jiang Li, okay ka lang? Okay lang. Titingnan ko kung sino ang gumagawa ng tsismis tungkol sa'yo. Jiang Li, ngayon SA Forum. Kumakalat ang video mo, sinasabing binabayaran ka. At sinasabi ring dahil sa backer mo, kaya nakuha mo ang proyekto. Ang daming nagko-comment at naninira sa'yo, ano ang gagawin natin? Mag-isip ka ng paraan, hindi pwedeng hayaan na siraan ka ng ganito. Mag-isip ng paraan. Pero ano ang magagawa ko? Maliban na lang kung sabihin kay Heyon Chuan. Zhanglu. Umuwi ka muna, tatawag lang ako. Hello, Jiang Li. Bossy. Pwede ba kitang hinga ng tulong? Sabihin mo, May nag-post sa kumpanya na sinasabing binabayaran ako ng matandang lalaki. Sinasabi rin nila na dahil sa lalaki. Kaya ko nakuha ang National Gift Project, pero hindi naman totoo ako. si Aoyu, imbestigahan mo. Opo. Ang IP address na nag-post ay nasa loob ng ating kumpanya. Ilolok ko na ang lokasyon. Ang nag-post ay si Lin Zhehui. Jiang Li, ako na ang bahala dito. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. CJ, Boss He, dahil nangako siya, dapat ayusin na ito. agad-agad, di ba? Magsisimula na ang bagong proyekto, sama-sama tayong mag-meeting. Pero Jiang Li, ikaw lang ang hindi kasama. Tulat Montag na. Walang hiya at nagpakahamak. Hindi karapat-dapat sa aking proyekto. Tama si Ate Ziwei. Hindi lang proyekto, kahit magtrabaho kasama. Ang isang walang hiya tulad mo, nakakadiri. Totu. Nakakahiya na may ganito sa design department. Grabe talaga si Lin Wei. Siya ang gumawa ng chismis tungkol sa akin, tapos hinamak pa ako sa harap ng lahat. Lindsay Wei, ikaw ang gumawa ng chismis tungkol sa akin. Ikaw may gawa ko sa'yo. Tama na. Ayokong marinig ang mga kalokohan mo. Pumunta na tayo sa meeting. Jiang Li. Pumunta ka na rin sa meeting. Sige, una na ako. Huwag mong masyadong isipin. Meron din namang paraan. Okay lang yan, Jiang Li. Tutulungan ka ni Boss He.
Bakit walang ginagawa ang news department? Hindi lang na-delete ang post, lumala pa. Jiangli, ano na ang gagawin? Uwi na muna ako. Huwag mong masyadong dibdibin, baka bukas okay na. Huwag muna kayong umalis. Utos ng presidente, lahat tayo. Magkita sa harap ng kumpanya para magpa-check ng mata. Ay naku, naiintindihan ko na kung bakit. Pinapakek tayo ni Boss He and Mata. Para linawin ang ating paningin, hindi tulad ng iba. Na nagpakahamak dahil sa pera. Jiangli, tingnan natin kung hanggang kailan. Ka makakapit sa Yinghu. Grabe talaga itong Boss He. Ngayong pinag-usapan ka na ng lahat, ipapatawag pa tayo. Para magpa-check ng mata. Parang pinapahiya ka palalo. Tingnan nyo yung quotes. Yun ba yung nasa post? Oo, yun ga. Hindi nga? Gusto bang ipakita ni Jiangli ang kanyang sugar daddy? Sa publiko? Boss He. Hindi nga? Siya ba ang nagpapatago kay Jiangli? Jiangli, sumakay ka. Ano? To? Na-delete na rin ang post sa forum. Boss He, sinusuportahan niya ako. Jiangli, halika rito. Jiangli, ang cute-cute mo. Boss He, ginagawa mo ito. Hindi ba ito medyo hindi angkop? Anong hindi angkop? Siyempre dahil secret marriage tayo. Pwedeng tanggalin na lang ang post. Siguradong tinatamad siya, uuwi na lang ng opisina para ayusin. Hindi man lang niya inisip ang nararamdaman ko. Hoy, walang utang na loob ka. Mabuti na't umuwi ako. Para tulungan ka, tapos ganyan ang mukha mo sa akin, ha? Espesyal kang umuwi. Eh ano pa? Espesyal kang umuwi para ayusin ito para sa akin. Siyempre naman. Paano mo ako babayaran? Salamat. Salamat lang sa bibig. Ano pa ang gusto mo? Gusto ko. Sa susunod na business trip, isasama kita. Bakit? Isang araw lang na hindi kita nakikita, sobrang miss na kita. Sige, mamaya punta tayo sa bahay ni Lola para kumain. Miss na miss ka ni Lola. CJ. Halika, kumain ka pa. Salamat, Lola. Xiaoli, mahirap ba ang mga araw na ito? Maayos ba ang pag-alaga sa iyo ni Achuan? Hindi naman mahirap, Lola. Wala naman akong morning sickness. Maayos siyang nag-aalaga sa akin. Halika. Sa loob ng maraming taon, unang bises ko lang makita si Achuan. Na ganito kaalaga sa isang babae. Lola, huwag na po. Sige, hindi na. Oo nga pala Xiaoli. 3 buwan ka na ba? Nagpa-prenatal check-up ka na ba? Kinakatakot kong mahirapan si Xiaoli. Kaya tinawag ko ang doktor sa bahay para mag-check sa kanya. Walang professional equipment sa bahay, at malaki na ang baby. Mas mabuti pa rin sa hospital para masigurado. Sige, bukas samahan kita mag-check up. Doktor, kamusta ang development ng baby? Napakaganda ng development ng fetus. Tingnan ninyo. Lumalaki na ang mga braso at binti ng baby. Ito ang kanyang kamay, ito naman ang paa.
Ang ganda, malusog ang baby. Mahirap din sa'yo. Xiao Li. Bakit kayo magkasama? At galing pa kayo sa Obgen? Ako, Xiao Li, sinabi mo dati na ikinasal ka na. Pero kabit ka pala ng boss mo, at buntis ka pa sa kanya. huwag kang magsinungaling. Tama na, huwag mong lokohin ang sarili mo. Isang mahirap na ulila ka lang, paano? Hiyun Chuan, pakakasalan ka niya? Akala ko hindi mo pa ako nakakalimutan. Pero ngayon ko lang nalaman na ikaw pala ay. Tumigil ka sa pagsasalita ng masama, asawa ko si Jiang Li. Legal kaming mag-asawa. Paano, hindi siya? Ikaw ang hindi karapat-dapat. Mula ngayon, kung gagambalain mo pa ang asawa ko, papanagutin kita sa Yuehai. Tara na, mahal, uwi na tayo. Bossy, Lanan, bakit mo sinabi kay Xichen? Ang relasyon natin. Hindi ba't secret marriage tayo? pwede naman hindi itago. Ano ang ibig mong sabihin? Sa tingin ko, masaya rin namang mabuhay kasama ka habang buhay. Habang buhay. Pero, hindi ba't pakakasalan mo si Lin Saiwei? Lin Saiwei. Ano ang kinalaman niya, hindi ko siya gusto. Wala akong balak pakasalan ng iba, ikaw lang. Akala ko talaga. Hindi pala gusto ni Bossy si Lin Saiwei. At wala siyang balak pakasalan ito. Pero, kung ipopublic natin ang relasyon natin, paano ang trabaho ko? May epekto kaya ito? Okay lang, huwag mong isipin yan. Ang pag-public ng relasyon ay desisyon ko. Ay respeto ko ang desisyon mo. Ginagawa ko ito para lang malaman mo. Jiang Li. Mahal kita. Kung gusto mo, handa akong i-public ang relasyon natin anytime. Jiang Li. Mahal kita. Hindi ko akalain. Sinabi pala ni Boss He na gusto niya ako. Jiang Li. Huwag ka muna pumunta sa opisina. Pinagmumura ka ni Lin Sivai. Pinagmumura ako. Ano ang sinabi niya? Sinasabihan kanyang ninakaw mo ang kanyang proyekto at sinasabi pa niyang ninakaw mo ang kanyang lalaki. Alam mo relasyon siya, pero ginawa rin. Ano? Ngayon, lahat ng tao sa kumpanya ay naawa sa kanya at sinasabing kawawa siya. Sinasabi pa nilang i-isolate ka. Jiang Li, bakit hindi mo subukang? Kausapin si Boss He at hingin ang kanyang suporta. Grabe talaga si Lin Saiwei. Hindi lang siya nagpanggap na asawa ng presidente, patuloy pa niyang binabatikos ako. Hindi na ako makakapagtimpi kung hindi talagang magiging pushover na ako. Jiang Li, saan ka pupunta? Haharapin ko si Lin Saiwei. Hindi pa ako nakakita ng ganito, kasupladong kababata. Nandito ang tunay na asawa ng presidente, pero naglakas loob pa siyang magpakita. Bakit hindi ako dapat magpakita? Hindi ako kababata. At si Lin Saiwei ay hindi asawa ng presidente. Nagsisinungaling siya. Jiang Li, huwag kang magsalita ng walang basehan. Hindi ako nagsisinungaling. Kung hindi kayo naniniwala, nandito si Bossy sa kumpanya. Maaari ko siyang tawagin para harapin ninyo. Bakit ganito kapanatak si Jiang? Baka mas malalim ang relasyon nila ni Heon Chuan. Kaysa sa inakala ko. Jiang Li, huwag kang magyabang. Anong karapatan mo para tawagin si Achuan? Wala kang hiya, pero nahihiya ako para sa iyo. Tama si Zaiwei, hindi magandang. Isama si Boss He sa ganitong usapin. Para patunayan ang pagkakakilala ni Zaiwei, simple lang. Hindi ba nakatira si Boss He sa Cloud Top Mansion? Pwedeng dalhin tayo ni Zaiwei doon para makita natin ang kanyang tahanan. Zaiwei, dalhin mo itong Walang hiya na kababata. sa Cloud Top Mansion para makita niya kung sino ang tunay na asawa ng pamilya He. Sige, pupunta tayo sa Cloud Top Mansion. Pero, Lin Saiwei, may lakas ka bang dalhin kami doon?
Ang lakas ng loob nitong si Jiang Li. Nahamunin ako. Pero sa sitwasyong ito, hindi ako pwedeng tumanggi. Sige, punta tayo. Talagang pumayag si Lin Siwei. Pero hindi niya kayang pumasok sa bahay ng pamilya He. Jiang Li. Talagang pupunta ka sa bahay ni Boss He? Nag-alala ako kay Lin Jiwei. Baka may masamang gawin siya sa'yo. Hindi mangyayari yun. Lulu, sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Ako ang tunay na asawa ni Boss He. Ano? Wag kang magbiro. Hindi ako nagbibiro. Kung hindi ka maniwala, dadalhin kita para makita mo. Wow, ito pala ang bahay ni Boss He. Ang ganda naman. Sayang lang, may mga taong sa magandang lugar na ito ay mapapahiya ng husto. CJ, tingnan natin kung sino ang mapapahiya. Lin Siwei, ano pang hinihintay mo? Buksan mo ang pinto. Para makapasok kami. Buti na lang noong bata ko, nakapunta na ako sa bahay ni Achuan. Alam ko ang password. Hindi pa rin pala nagbago ang password nila. Parang tinutulungan talaga ako ng langit. Tara, pasok na kayo. Lalo na ikaf. Pasok ka at tingnan mong mabuti. Nakakapagtaka, paano niya nalaman ang password? Jiang Li, siguro umalis na lang tayo. Hindi kita niloloko. Ako talaga ang asawa ni Boss He. Kung ako ang mahal ni Hyun Chuan, wala na akong dapat ikatakot. Tara, ibunyag natin ang katotohanan. Wow, ang ganda pala talaga ng bahay ni Boss He. Parang palasyo. Kung makakapasok lang ako dito kahit isang bises. Okay na kahit mamatay ako. Ngayon, sigurado na ba kayo sa identity ko? Siempre naman. Oo nga pala Ate Siwei, bakit wala akong nakikitang? Wedding picture MO at NI Boss He? Hindi naman talaga siya asawa ng presidente. Saan naman siya kukuha ng wedding picture? Sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Ako ang tunay na asawa ng presidente. Jiang Li, nawawala ka na ba sa sarili mo? Kung hindi dahil kay Ate Siwei. Nadinala kami sa bahay ni Boss He. Hindi ka makakapasok, tapos magsasabi ka pang asawa ka ng presidente. Jiang Li, ang tigas talaga ng mukha mo. Ate Siwei. Ipakita mo na lang kaya ang wedding picture mo. At ni Boss He para tuluyan na siyang mawalan ng pag-asa. Karapat dapat ba siyang makakita ng wedding picture ko? Jiang Li, pwede namang manggarap ang ta. Pero huwag kang mag-ambisyon. Naimbestigahan kita, isang mahirap na babae mula sa orphanage. Isang buwan pa lang, naglilingkod ka pa sa mga lalaki sa pool hall. Nabalif si Achuan. Akala Montag talaga. Na makakapwesto ka na. Jiang Li. Ikaw ba talaga ang asawa ni Boss He? Ito ay bahay ni Boss He. Kung nagsisinungaling ka, malubha ang kahihinatnan. Ako talaga ang asawa ni Boss He. Kung hindi ka naniniwala, patutunayan ko sa iyo. Ang peke ay hindi magiging totoo. Lin Siwei, hindi mo kayang patunayan. Ako ang kayang patunayan. Dahil ako ang tunay na asawa ng presidente. Ali, ikaw ba talaga ang asawa ni Boss He? Naku, siya pala ang asawa ng presidente. Sinabihan ko pa siyang cute at walang hiya. Lin Siwei, sinabi sa akin ni Hyun Chuan na hindi kanya gusto at hindi niya kailanman sinabing pakakasalan ka. Ikaw ang palaging gumagamit ng pangalan ng asawa ng presidente. At nambubuli sa kumpanya, ikaw ang tunay na walang hiya. Cute. Hinahamon kita, kinuha mo ang posisyon ko bilang asawa ng presidente. Lalabanan kita. Lin Siwei, nababaliw ka. Ito ay bahay ni Ali, ang kanyang bahay. Karapat dapat ba siya?
Ngayon, itatapon ko siya sa labas. Kunin ninyo siya. Bibigyan ko kayo ng 50,000 bawat isa. Ano ang ginagawa ninyo? Nababaliw ba kayo? Si Jiang Li ang asawa ni Boss He. Zhang Lu, Jiang Li, ang mga tauhan mo ay natalo. Ano ang gagawin Montag? Zhang Lu, okay ka lang ba? Zai Weiji, bakit hindi na lang tayo umalis? Nasugatan ang ulo ni Zhanglu. Walang kwenta ka. Hindi mamamatay sa ganitong kaunting dugo. Dagdagan ko pa kayo ng 50,000 bawat isa. Kilos. Bitawan mo ako, kung pera ang gusto mo, maibibigay ko rin sa inyo. Ekala emo bata kami. Nasaktan na namin ang lupa mo. Kaya sige na, Jiang Li. Ngayon, bibigyan kita ng leksyon. Lin Wei, mas mabuti pang huminto ka na. Kapag nalaman ni Hyun Chuan, Ang ginagawa mo sa akin, hindi kanya patatawarin. Ginagamit mo pa rin si Hyun Chuan para takutin ako. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Isang mahirap na babae mula sa ampunan. Hindi ko alam kung paano. Nakapasok sa kama ni Hyun Chuan. Akala mo ba makakalipad ka at magiging Phoenix? Gusto kong makita. Kung wala na yang mukha mo. Kukunin KPA kaya ni Hyun Chuan? Lin Wei, pakiusap, ano ang gagawin ko? Sino ang makakatulong sa akin? Yung batch ng Jade sa susunod na buwan, napakahalaga nito sa atin. Siguraduhin maayos ang pag-iingat, huwag magkamali. Opo. Oy. Ano ang nangyari sa inyo? Boss He. Nasa Cloud Top Palace kami, tulungan niyo si Jiang Li. Jiang Li. Maganda na sasakyan, bilis. Siege. Suntokin. Pakiusap, huwag niyo na akong sasaktan, buntis ako. Ano? Buntis ka? Kung papatawarin niyo ako ngayon, hindi ko ito sasabihin. Hindi ko sasabihin kay Hyun Chuan. Ang nangyari ngayon, Si Wei. Ang dinadala niya ay anak ni Boss He. Kung patawarin niya tayo. Tangstern Montag, niloloko ka lang niya. totoo ang sinasabi ko, pakiusap, patawarin niyo ako. Tingnan niyo ng mabuti ang mga sugat niya. Kayo ang gumawa nito. Akala niyo ba papatawarin niya kayo? Ano ang gagawin natin? Ginamit niya lang ang bata para umangat. Kung mawala ang bata, hindi na siya kukunin ni Hyun Chuan. Hawakan niyo siya. Boss He, dumating ka na sana agad. Ali. Tulungan niyo si Ali. Bilisan pa. Opo.
Jiangli, okay ka lang ba? Ang bata. Boss He. Tumawag ng ambulansya, bilis. Oo. Achuan, pwede kong ipaliwanag. Bitawan mo ako. Malubha ang sugat ni MRS He. 2 tadyang ang bali. Bali ang braso, at maaming pasa sa buong katawan. Humanap ng pinakamahusay na doktor, huwag mong hayaang magkaroon siya ng peklat. Oo. Kumusta ang bata? Walang galos ang bata. Sa totoo lang, hindi dapat nasaktan ng ganito. Si MRS He, pero para maprotektahan ang bata. Halos siya lang ang sumalo ng lahat ng palo. Matibay talaga ang isang ina. Jiangli, ipaghihiganti kita. Heyon Chuan, ano ang gagawin niya sa akin? Siguro hindi niya ako sasaktan dahil magkakaibigan ang mga pamilya natin. Achuan, nagkamali ako. Patawarin mo ako ngayon, hindi ko na ito ulitin. Anak, Achuan. Ang sakit. Sakit? Itong sakit na ito ay hindi katumbas ng pinsala mo kay Jiangli, malayo pa. Achuan. Isipin mo ang samahan ng ating mga pamilya. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Handang-handang lumuhod at humingi ng tawad kay Jiangli. Mula ngayon, wala nang Lin family sa Yuehai. Bawat hirap na dinanas ni Jiangli, babayaran niyo ng libo-libong beses. Suntukin siya. Achuan. Heyon Chuan. Xiaoli, gising ka na. Dahan-dahan. Ang bata, kumusta ang bata? Ligtas ang bata, naprotektahan mo siya ng maayos. Basta ligtas ang bata, ayos na ako. Taang bata, dapat unahin mo ang sarili mong kaligtasan. Pero kung ako lang ang iintindihin ko, edi ang bata ang. Mas mahalaga sa akin ang kaligtasan mo kaysa sa sanggol. Jiangli, ikaw lang ang kailangan ko sa mundo na ito. Naintindihan mo ba ang sinabi ko? Nga pala, nasugatan din si Zhanglu. Kumusta siya? Naka-discharge na siya. Si Lin Sawi. Binigyan ko siya ng nararapat na parusa. Sinira ko ang mukha niya, winasak ko ang buong Lin family, kaya nababaliw siya. Kasama ang dalawa niyang kasabwat, ipinadala ko sila sa Myanmar para magmina. Pinapunta ko sila doon hanggang mamatay. Para magbayad sa kasalanan mo noong araw na yon. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Hindi na kailangan ng ganyan sa pagitan natin. Habang wala ka sa malay, sobrang nag-alala si Lola sa'yo. Pagkatapos nating makalabas sa ospital, punta tayo sa bahay ni Lola para kumain. Miss na miss ka niya. CJ, Jiangli. Nagpapakita ng kabaitan sa harap ko. Pero sa totoo lang, gusto mo lang magpakasal sa mayaman. Pakakasalan Montag si Heyun Chuan? Hindi ka karapat-dapa. Hoy, tulungan mo ako sa isang bagay. Lola, Xiaoli, ang dami mong pinagdaanan nitong mga araw. Tingnan mo, pumayat ka. Kailangan mong magpahinga at kumain ng masustansya. Lola, habang nasa ospital ako, palagi kang nagdadala ng pagkain. At mga pampalakas. Paano ako pumayat?
Mas tumaba pa ako ng 2 kilo. Kaysa noong hindi pa ako na ospital. Kapag sinabi ni Lola na pumayat ka talaga. Ikaf. Ngayon ay 2 na kayo, kaya dapat kumain ka ng marami. Mamaya. Papaglutuin ko sila ng mga paborito mong ulam. Sige, susundin ko ang lahat ng sinabi mo, Lola. Mabait ka talaga, Xiaoli. Mamaya pagkatapos kumain, may regalo pa ako para sa iyo. Para sa tagumpay mo sa pagdidisenyo ng national gift. Maliit lang iyon na tagumpay. Paano naging maliit iyon? Ang national gift na dinisenyo mo ay kinilala bilang pinakamahusay na national design sa buong bansa. At sa susunod na linggo ay awarding live sa buong bansa. Talaga? At saka sandali lang may tatawag. Ang galing mo talaga. Hello. Bossy, ang Best Design Award na ay Mrs. He. Ay Keen Anzela. Ano? Kakatanggap lang ng abiso mula sa committee. May nag-post online na si MRS ay kabit ng presidente ng Yinghu. At ang national gift ay talagang gawa ng iba. Nakmanipulado si Boss He. At ipinasa sa pangalan ni MRS ang balitang ito ay nagdulot ng malaking gulo online, kaya ang committee ay kinansela muna ang award ni MRS at magsasagawa ng investigasyon. Paano nangyari ito? Imbestigahan agad kung sino ang nag-post. Ako mismo ang makikipag-usap sa committee. Huwag kang matakot, nandito ako. Sa'yo ito, walang makakaagaw. Kung hindi ko makukuha, walang sinuman ang dapat makuha. Jiangli, ikaw ang nagtulak sa akin na sirain ka. Macmaneho. Oo. Boss Tsi, may humaharang sa daan. Dalhin siya rito. Baitawan MO. Boss He, Zian ga ang nakpost. Bakit mo ginawa ito? Ayoko lang sa paraan mo, gagawin mo ang lahat para umangat. Boss He, ikaw na galing sa mayamang pamilya, pinakasalan mo ang isang babaeng mababa ang estado, hindi ka ba natatakot na tawanan ka ng mga mayayaman? Bakit ako matatawanan? Ang aking asawa, maganda. At talentado, hindi tulad ng mga babaeng galing sa mayamang pamilya. Sino ang kayang gumaya sa aking asawa na nakadisenyo ng isang pambansang regalong kinilala ng buong mundo? Isang karangalan ang maging asawa ni Jiangli. Napakayaman mo, paano ka nagkagusto sa isang babae? Nang ganito kalalim? Kung hindi mo maintindihan, isipin mo na lang sa kulungan. Dalhin siya sa tanggapan ng pulisya. Mahigpit na aksyon. Tara na. Ang gwapo mo talaga, mahal. May araw ba na hindi ako gwapo? Gwapo ako araw-araw at napakagaling pa. Ikaw ang aking bayani. Mas magaling pa ako sa ibang bagay, gusto mo subukan? Hindi siguro ngayon. Sabi ng doktor, pwedeng konting ingat lang. Mahal, Nandito ako.